Ang lamig naman ng aircon kahapon eh. Giniginaw pa nga kami. Bakit ngayon, pagbukas ko, wala nang lamig? Mga ka-vloggers, welcome po sa akin channel. Sana'y magustuhan po ninyo yung video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog. Hello mga ka-vloggers! Welcome po sa aking channel, ang Ferdy's Vlog. Gaya lang nabanggit ko, o nasabi ko doon sa panimula natin mga ka-vloggers, ang lamig naman ng aircon eh. Kumbaga, ginagamit ninyo maghapon nga hanggang gabi. Malamig siya. Walang problema, giniginaw pa nga kayo eh. Bakit kinabukasan nung gagamitin na ulit, wala nang lamig? Ano nangyari? Anyari? Mga ka-vloggers, eto po eh. Siguro may mga ka-vloggers tayo dyan na naka-experience na pong ganyan. Nangyari na rin sa sasakyan ninyo. At kung hindi pa man, at sana wag naman mangyayari, pero nangyayari po talaga yung mga ka-vloggers kahit ayaw ninyo, wala namang may kagustuhan, kadalasan talaga nangyayari yun nang hindi sinasadya. Ulit ko po, hindi sinasadya na nangyayari kasi minsan mga ka-vloggers ganito eh. Kung sino yung huling gumamit, siya lagi ang napapagbintangan. Sabihin, siguro nilaspag niya o hindi pinagpahinga o baka natulog sa kotse na naka-aircon. Mga ka-vloggers, ganito po. Madalas sa mga kaso ng ganon, hindi kasalanan nung huling gumamit. Maliwanag po, no? Kasi mga ka-vloggers, ganito eh. Kung ang aircon ninyo, yung sasakyan ninyo, medyo luma-luma na yung mga pyesa, madalas talaga nangyayari po yun mga ka-vloggers. Bigla na lang mayroong bibigay. At ang kadalasan, madalas mga ka-vloggers ha, ang bumibigay po sa mga ganong kwento, yung evaporator. Sasabihin ninyo, bakit nangyari yun? Ang lamig naman. Tapos ngayon, wala nang lamig. Kasi nga po, yung evaporator mga ka-vloggers, gawa lang sa aluminum, di ba? Tapos minsan, maruming-marumi, hindi naalagaan. O kahit sabihin nyo naalagaan, kinain na siya ng corrosion. Manipis na. Ngayon, habang gamit ninyo yung aircon, mababa po yung pressure nun. Siguro kung kotse yan, nasa mga 20 PSI lang, 18, ano lang, mababa lang. Kung bansa, naglalaro sa 40 o 50, napakababa. So, once, mga ka-vloggers, pinatay na po ninyo yung sasakyan, nagpahinga na yung sasakyan nyo, gabi na, babalik po yung pressure ngayon doon sa normal na standing pressure ng refrigerant na kadalasan 90 kung ganito kalamig ang panahon, 80, minsan 100 pa kung tanghali ang tapat. So, ang nangyayari mga ka-vloggers, doon siya maglilik. Magtataka kayo, bakit biglang nagkaroon ng leak ang lamig nga kahapon? Kasi nga po yung time na yon, natsempohan lang. Inuulit ko, tsempo, nagkataon na nung pinarada na, tumaas na yung pressure at mahina na po yung evaporator, doon na siya maglilik. Swerte nga mga ka-vloggers na kung mangyari man yun, masasabi ko pang swerte. Dahil kung ang evaporator ay maglilik, tapos kasalukuyang may natutulog sa loob ng sasakyan, standing na ganyan, umaandar siya. May tulog doon sa loob ng sasakyan at mag-leak yun, napakadelikado mga ka-vloggers. Marami na rin pong masakit masabihin na nadisgrasya sa ganyan dahil nasusuffocate sila. Sa baho nung amoy nung langis na kasama nung refrigerant, nakakalason din po mga ka-vloggers. Hindi man ako nananakot pero nangyayari po talaga yun, nasusuffocate. Kaya nga madalas sa mga customer namin, ina-advise ko po mga ka-vloggers, kung halimbawa may matutulog man, sana meron mang gising doon kasi mahirap, mamaya mag-iwan kayo dyan ng lalo, yung mga bata, gusto nyo, huwag may inita sa labas, bigla nagkaroon ng leak, huwag naman mangyayari, pero hindi advisable na walang matanda o gising na tatao doon sa loob mga ka-vloggers. Kasi hindi ninyo masasabi kung kailan bibigay po ang evaporator.
Kahit sabihin ninyo ang lamig-lamig, minsan nga gamit-gamit ninyo, umaandar eh. Marami na kaming na-encounter din na ganyan. Sabi nila, gamit nila, bigla umusok na malakas, lumabas do sa mga louver. So, paano na lang kung may natutulog sa loob ng sasakyan, nakakalason din po yun mga ka-vloggers. Hindi sila makakahinga. Yun ang number one doon, masasuffocate. So, nakakamatay din mga ka-vloggers, pangit mong pakinggan. Talagang nangyayari po yun at walang mayroong gusto noon bumigay yung pyesa nyo. Kaya, mga ka-vloggers, babalik tayo doon sa topic kanina na bakit biglang nawala yung lamig kasi nga po, nagkataon na biglang nag-leak yung evaporator na hindi kagustuhan nung huling gumamit. At inuulit ko din po sana na kung maaari, mga ka-vloggers, kapag pinapaandar ninyo o may natutulog doon sa loob ng sasakyan, sana merong gising na tao doon sa loob at hindi lahat natutulog. Mahirap din po talaga mga ka-vloggers. Lagi ko pong ina-advise sa mga customer yung ganun na huwag pababayaan na walang taong gising doon sa loob. Hindi naman sa nananakot, nagbibigay lang po ako ng payo o paalala mga ka-vloggers dahil nangyayari talaga yun at walang may gustong mabubutas ang evaporator, no? So may mga kaso naman na naglilik yung mga pressure switch, ganyan, pero sa labas naman yun, doon sa may makina naman po yun. So, kadalasan niya, maglilik yan habang gamit nyo. Hindi yung pinarada lang ninyo, bigla wala nang lamig. Kahit yung mga hose, pag bumigay yan, habang gamit ninyo yan, doon maglilik yan. Pero yung mga tinatawag na evaporator, pag yan ang naglik, minsan pagbukas ninyo ng aircon sa umaga, ang unang-unang sign po niyan, mabaho yung lalabas na hangin. Tataka kayo, ano yung amoy na yun? Kasi baka may naiwan pa na vapor o yung amoy ng langis at refrigerant doon sa loob ng housing, yun ang unang lalabas. Tapos makita nyo, wala na pong lamig. So kadalasan bumigay na evaporator doon mga ka-vloggers. At kung ang evaporator po ay bumigay, uulitin ko rin, kung ako lang ang masusunod at kung meron naman pong budget na pwedeng papalitan na yon, mas maganda, advisable na papalitan nyo po ng bago. Kasi kung remedyo lang mga ka-vloggers, lalo yung hihinangin, sayang lang po ang pagod doon. Alam na mga ka-vloggers nating technician yan, dumadami pa po dahil nasusunog yung iba pang mga mahihinang lugar doon, mga may corrosion na, lalong dadami at minsan natakpan man, habang gamit nyo maglilik ulit. So sayang lang po yung trabaho mga ka-vloggers. Kung meron din lang tayong budget at kung wala man, pag-ipunan muna para palitan na po ng bago. Mas maganda yung mga ka-vloggers. Yun lang ang konting advice na masasabi ko at sa mga sitwasyon na gano'n na bigla na lang nawala, hindi kasalanan talaga nung gumamit. So ano pa po ba sasabihin ko mga ka-vloggers? Eto na naman po ang pinakabagong edisyon ng aking vlog. Paalam mga ka-vloggers. Paalam po.